Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa inyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nangihingi sa iyo at huwag mong paghindian ang nangihiram sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Madalas yung tugon natin, no, pag may hindi tayo kasundo ay i-post sa Facebook. Yun ho agad yung ginagawa pag may nakakaalitan, may nakakasamaan ng loob, no, magpaparinig sa Facebook. Tapos ikaw naman, pag naramdaman ng pinaparinggan mo, sabi niya, "Ako ba yung pinopost mo? Parang ako yung pinatatamaan mo ah." Ikaw naman na magaling, sasabihin mo, hindi ikaw yun, ibang tao yun. Post ka, di mo panindigan. At minsan, no, dahil doon alam nung kaibigan mo na ikaw yun, gaganti ka rin. Ipo-post mo din siya. O sa iba, yung convo ninyo, ipo-post mo din. Kaya yung iba ho, takot na ho ngayon mag-chat dahil baka pa nag-away ang magkaibigan, i-post pati yung kanilang conversation. Pero maganda yung paalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Na sana magmula sa ating Kristiyano na tayo ang puputol na tinatawag nating cycle of violence and hatred. Lalo na ho sa panahon ngayon, ang kadalasang ginagawa ay pag may ginawa sa iyong hindi maganda, babawian mo. Gagantihan mo. Pag pinost ka, ipopost mo rin. Pag pinost ka ng pangit na picture mo, yung kaibigan mo na yung nag-post, hahanapan mo ng pinakapangit niyang picture at yun din ang ipopost mo sa kanya. Lalo na pag birthday niya, no? Yung pinakamasagwang picture niya na meron ka, yun ang ipopost mo sa birthday niya. At kadalasan, pag gano'n ang ginagawa, paulit-ulit lang. Gaganti ka, babawi siya sa'yo, gaganti ka na naman, babawi na naman siya sa'yo, paulit-ulit lang. At habang tumatagal, yung gantihan ng dalawa, patindi ng patindi ang ginagawa nila. Pero maganda paala sa atin ng Ebanghelyo. Sana bilang mga sumusunod kay Jesus Nazareno, bilang mga Kristiyano na nakikinig sa kanyang mga aral at tutos, ang nais sabihin sa atin ni Jesus, sana sa atin ng mga naglilingkod at mga nakikinig sa kanya, ang pumutol nitong cycle of violence. Pag may ginawa siya yung hindi maganda, putulin mo yung violence na yan. Huwag kang gumante. Sabihin niyo, "Father, napakahirap naman ho yata nun." Lalo na kung gustong bawing-bawi ka na. Pero, paano ka lalago kung hindi mo gagawin kahit ang bagay na mahirap? Diba? Paano ka lalago sa iyong pananampalataya kung pati mga bagay na mahihirap para sa ikalalago ng iyong pananampalataya ay hindi mo gagawin? Hindi naman madali sumunod kay Jesus eh. Wala namang pinapangako si Jesus na madaling sumunod sa Kanya. Kahit nga si Jesus iniwan ng mga sarili niyang alagad,
Pero sana tayo din bilang Kristiyano, sa pang-araw-araw nating buhay, huwag nating iwan si Jesus. Huwag nating talikuran ang aral at utos niya pag nagiging mahirap na. Kasi ang pagtugon natin kay Jesus, ang ating pagmamahal sa Kanya, hindi lang naman tayo nagmamahal kay Jesus dahil comfortable lang, di ba? Ang pagmamahal natin kay Jesus ay pagpapasya natin dahil una natin naramdaman sa Kanya ang pagmamahal na yon. Kaya nga sabi ho ni San Juan it is not that we loved God first, but it is God who loved us first. At ang tugon natin sa pagmamahal ng Diyos sa atin ay ang pagtalima sa Kanyang aral at utos. Ang pagtugon natin sa Kanyang pagwagas sa pagmamahal sa atin at walang sawang patnubay sa atin ay susundin natin ang yapak ni Jesus. Kaya maganda rin, minsan, na yung aral at turo ni Jesus hindi madali. Pero sa paggawa ng mga bagay na hindi madali para sa atin, pero kung aral at utos ni Jesus ang sinusundan natin, doon tayo lalago bilang isang Kristiyano. Kaya magandang imbitasyon sa atin, at sana ito naisin natin bilang Kristiyano, na sa ating debosyon, sa ating pamimintuo kay Jesus Nazareno, ay naisin din natin na lumago sa ating pagsunod kay Jesus. Lumago sa ating pananampalataya sa Kanya. Lumago sa ating debosyon sa Kanya. At ang taong nais lumago sa debosyon at aral at turo ni Jesus, sinusundan ng Kanyang aral at utos. Sinusundan ng buong puso, hinahayaan na ang mga aral at turo ni Jesus ang humubog sa Kanyang pagkatao, puso at buhay. Amen.